ang pinagmulan ng Aita Magbukon. Ayon sa aming mga matatandang ninuno, dalawang magkapatid na Aita noong panahong hindi naabot ng alaala ay nasa karamihang Aita sa Bulubundukin, Sambales. Mula doon, nagmain. Ang ibig sabihin ng salita naming nagmain ay nagtampo, nagdamdam. Kaya ang magkapatid na isang lalaki at isang babae ay umalis sa karamihan sa grupo ng mga katutubo. Sila ay naglayag sa karagatan ng Bataan. Mula dito, nanirahan ang magkapatid na yun at sila'y naging mag-asawa. Hanggang sa dumami ng dumami, palipat-lipat, nasa mga kabundukan na yan. Nagdadanso. Ngayon, dumami ng dumami ang Magbukon. At ang Aita Magbukon ay nagmula sa nagbukod. Bumukod mula sa karamihan o grupo ng mga Aita. At ang Magbukon naman ay siya na naming kinagisnan na salita. Dala-dala namin hanggang ngayon ang damdamin ng dalawang magkapatid na yun. Siyempre, yung malaman mo na yung wika mo, nanganganib, baka dumating ang panahon, hindi na magamit ng mga susunod na kabataan. Kaya iyon ang naging dahilan na gusto ko na ako, yung mga bata, maturuan ko ng wika namin, kultura, para kung sakali man na lumaki sila, magamit nila ito, hindi lang sa community, sa tahanan, maging sa kanilang pagkapwa-tao. Wali. Ito na yung tatabo. Yara, matahan. Na! Inamon mo. Papa, itataw. Bilang isang mistro dito sa Bahay Wika, gusto ko araw-araw sila na pumapasok. Gusto ko na matutunan nila yung wika namin. Kaya araw-araw ko silang sinusundo, inahatid. Dahil bilang isang mistro, gusto ko na matuto sila, makasanayan nila yung wika namin na gamitin. Para sa pagtanda nila, paglaki nila, magamit nila ito. Ito nga pala yung motor na ginagamit ko para manundo ng mga bata na pumapasok sa Bahay Wika. Sinusundo ko sila sa umaga, pagkayari sa tanghali, binabalik ko sa kanilang mga tahanan. Hali Banji, ayun to, Banji, sakay ka. Ay, anak mo, manangis te. Hali, sarado ko na ha. Magbis ka, magsakay ka, may nang piding. Ha? May piding. Nakakalimutan ka na. May nalilamit ni Franco. Magdamit ka po ka na. Magdamit ka. Magdamit ka po na. Tungkol ka, tungkol ko. Ha? May piding. Biyan mo damit ni Franco, lamot ko. Hamak no. Dito sa Bahay Wika, ang klase ng pagtuturo, andyan yung puro salita, mga kwento ng mga elders sa mga kultura, mga tradisyon, sayaw, kanta. Doon umiikot yung halos kalahating araw ng mga bata pag nandito sila sa Bahay Wika. Meron kaming mga andito, mga kanta na tinuturo sa mga bata,
Tapos ito, mga bahagi ng katawan. Tapos meron din kaming mga tungkol sa kulay na tinuturo sa mga bata. Ito, mga ekspresyon ng mukha, masaya, malungkot. Tapos meron din kaming ginagamit na mga flashcard. Ginagamit namin flashcard para sa mga bata. Mga uri ng flashcard. Pagkayari, meron din kaming mga kwento. Ito yung mga kwento na to, dito na ginawa sa community. Halos ang gumawa nito yung mga elders. Sila na yung nagbuo-buo ng kwento para sa mga bata, para meron kaming magamit. Tapos meron din kaming ito pala, mga laruan na ginawa din dito sa community, gawa ng mga elders. Yan. 2018 na ito yung Bahay Wika. Sa pamumuno ng KWF, Capitol, tsaka sa pakikipagtulungan na rin ng community. Noong 2015 na documentation ng Magbukon ay 50% ng kanilang kabuang populasyon ay tinuturing na passive bilingual speaker. Ibig sabihin, nakakaintindi pero hindi nakakasalita. At sa community nila, matatanda na lang at iilang magulang ang gumagamit nito. Yung mga bata ay hindi na nagsasalita ng Magbukon. Nanganganib talaga yung wika nila. At sila rin mismo ang may sabi na, paano na nga lang pag nawala na kaming matatanda? Ang wika sa amin ay isang parang bodega na andyan lahat ng kultura, tradisyon. Kaya mahalaga na ito ay maipasa sa mga bata hanggang sa susunod na mga henerasyon. Yara ba na to? Ito. Lakasan mo! Ito. Yaraw! Ayaw. Wa! Ha? Rato! Ito. O, lakasan mo! Ito. Magkati pa po! Yaro na to. Yara ba na to? Lakasan mo ni! Yaraw! Yaraw! Ayaw. Wara to! Ito na to. Mayamot o, ali! Para na to. Mayamot ali! Yaraw! Ayaw. Wa! Pa. Rato! Pa. Po. O, ali, dito o, ali. Sa amin, ang naging hadlang ay kasi yung mga bata na tinuturuan namin, ang una nilang natutunan Tagalog. Kaya nung mag-aral sila sa Bahay Wika, nahihirapan sila na mag-adjust dahil kasi ang tinuturo namin sa kanila yung aming wika. Kaya medyo nahihirapan kami na kung paano ituro sa mga bata, paano sila mag-adjust na matutunan yung aming wika. Kasi ang ating pong hinahasa, binibigyan ng kaalaman, sinasalinan ng katandaan kultural ay ang ating mga bata. Ang aking pananaw at laging isinasabi sa panahon ng aming mga pagpupulong tungkol sa wika, mismo ang bata kailangan nakakarinig na ng Magbukon. Sanggol pa lang ang pakikipag-usap mo, Magbukon. Yung anak ko po, nag-aaral po dyan sa Bahay Wika. Ang pangalan po, si Gio po, Gio Tadja. Ang wikang ginagamit ko po sa bahay, pag kinakausap ko po yung anak ko, minsan po Tagalog po, minsan salitang Aita po. Ang wikang kinalakihan ko po is Tagalog po. Kasi po sa amin po, bihira na lang po yung nagsasalita ng salitang Aita po. Yun na nga ang masakit eh. Kasi hindi sila tinuruan ng kanilang mga magulang. May mga anak na yon. Yun ang sinisikap namin na mabigyan, masalinan ng Magbukon. Purong-purong Aita. Hindi nagsasalita. Anong dahilan? Ang magulang. Hindi isinabuhay ang wikang Aita Magbukon. Nakakalungkot. Ang unang nagtulak sa akin para magturo ng wikang Magbukon ay para maipanumbalik ang nawawalang wikang Magbukon sa mga katandaan na hindi na marunong magsalita ng Magbukon. Kaya po kung kayong kailangan, matandaan mo no hino hasalitang Aita.
tihain yan, bagay-bagay yan, maraming bagay. Ika na yung kapag nakakapanguhap o nakakapanguhap ka. Nakakapanguhap ka. Kaso po ano, Pag nawala ang wika, mawawala na rin kahit yung identidad ng komunidad. Ayan, ginagawa natin yung ganitong mga video, mga pag-aaral, dokyo para sa Bahay Wika, para maipakita natin sa mga bata kung ano talagang ginagawa ng mga katutubo pag sila nasa ilog. Kalat, sa nga tihaw. Ay, may nento kayo tagitik. Ayun ito ginagawa nila, ang gagawin ng yaham at saka gogagang para may nang maulam lanong rato. Tapos ipakauto nila habuuin, biyan ng lingat, paahuman ng lingatin, lano. Ipakauto habuo para may nang ulam at tanghali. Ito, na ako nahiya po bibing gagang, ito na, kay tiha kanyang pamyan. Ito, inkulbutan ha kanyang pamyan. Pingol ba to? Hindi gamitin niyang panigang gagang kanyang najok na ina at saka yaham. Tapos ipakauto niya buo. Sa mga bata nasa Bahay Wika, gumagawa tayo ng mga ganitong mga material, mga video, mga aktual na pagluluto sa buo para maipakita natin sa mga bata na ganito talaga ang tradisyonal na ginagawa ng mga katutubong magbukon kapag sila ay nasa gubat, nasa ilog, wala silang dalang kaldero. Ginagamit ng mga materialis ay buho, nagpapaapoy sila sa pamamagitan lang din ng mga nakukuha sa gubat na materialis para maabuo ng isang apoy, para maibahagi din natin sa mga bata na ito talaga ang tradisyonal na ginagawa ng mga Aita magbukon. Yan nga pala ay sayaw bakulaw na tradisyonal na sinasayaw ng mga katutubo na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Iyan naman ay sayaw panilan, isa rin sa pinagkukunan namin ng pagkain at isa rin sa pangunahing pangkabuhayan namin mga katutubo ang paghanap ng pulot-pulutan sa panahon ng tag-araw. Ginagawa natin yung mga ganitong inisyatiba para maipakita sa mga bata na kung ano ang tradisyonal na kultura, tradisyonal ng mga katutubo para mas lalo pang mapalawak ang kanilang kaalaman sa aming kultura at sa aming mga kaugalian. 10 taon mula ngayon, wala nang batang sasalita ng Tagalog. Ginagamit na yung wika magbukon sa bahay, sa community at sa pakikipag-usap sa kapwa IP. Nasasabi lamang na na-revive na yung wika kapag merong panibagong generation na nakakasalita na ng katutubong wika na yon. Mahalaga ang isang wika sa isang pamayanan ng mga katutubo dahil pagkawala ng wika, totally pagkawala ng kultura. At totally pagkawala ng kultura, wala ng identity namin. Yarawarato. 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 Araw-araw. Yarawarato. Yarawarato. Yara maulo na kay ikaw. Yara haulo na kay ikaw. Yarawarato. Yarawarato, hakay ikaw.